Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yoo-hoo! Honey, I'm home! Alright mga kaibigan, gising! Nakatulog ba kayo sa mga tugtugin ni Kuya Bert? Ang tugtugin ni Kuya Bert talaga namang, it brings back memory. Talaga yung memories natin dito. Pag si Kuya Bert na talaga, nakakaantik damdamin. Bueno, welcome mga kaibigan sa Radyo Mindanao. Isang oras na naman ng talakayan, chismis, opinion, komentaryo. Dito lamang sa Radio Philippines Network, RPN DXXX Zamboanga City. At tayo napapakinggan sa malaking bahagi ng Mindanao. Ito po niya balingkod, Alazinto, nagsasabing isang malamig na hapon. At kasama natin ang aking kapatid, si Abelardo. Brother, batiin mo sila. Okay. Mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan, then murag natukan man ko. Og hinaot nga nato sa mayong paglawas karong adlaw, murag dulom-dulom ang atong kalibutan mga kaigsunan do, murag dagom-dagom. Base ko niyang taon na mabundag ng ulan o panalit na pa mo sa balay nga gustong mulagaw, pagdala magpayong, unsa ba diyang pa-sombrero ba o kapote ba aron nga di na mabasag kay mahal daw kaayo ang kinintambal ba. Anyway, mayong odto, mayong hapon kaninyong tanan o kanang mga na sa balay nga naminaw karong adlaw asa man kamong naminaw karon mayong hapon o inaot nga kitang tanan magmalibayon kay hugma o duha ka na lang kay Merry Christmas na sa inyong tanan mga kaigsunan. Kini lang gihapon ang inyong igsuons kanginan, ang inyong higala, ang inyong migo, yan si Abdel Lisa. Alright, pinabati natin ang ating mga tagapakinig dyan sa lalawigan ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, gayon din sa Sabah, Malaysia. Maraming nagte-text dito sa Radyo Mindanao from Sabah at nagpapabati. Dyan sa Tawau, sa Lahadato at sa Semporna. Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At hindi kayo apektado ng mahigpit na seguridad na pinaiiral ng mga Malaysiano dahil dyan sa sunod-sunod na kidnapping. Alam nyo mga kaibigan, bago nga pala lahat, batiin mo. Nalimutan natin batiin, nakaabang sa atin yung mga taga Zamboanga, Sibugay. Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte. At syempre, ganun din sa Central Mindanao. Dyan sa Maguindanao, Lanao. Na napakagulo pa rin hanggang ngayon. Pero kahit na napakagulo, ay hindi pa rin sila nakakalimot na makinig sa atin pagdating ng 2:00 ng hapon. So, isang magandang hapon sa inyong lahat dyan, pati na rin sa Sultan Kudarat sa Takurong at sa Cotabato City. Nakikinig sa atin ngayon si Director Amir Mawalil ng Bureau of Public Information ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. At sa lahat na ng mga empleyado ng ARMM kay Governor Mujib Hataman. At syempre, sa tanggapan nitong si Governor Toto Tan. At nakatune in sila ngayon sa chief photographer niya, si Al Francis Salinas, at sa kanyang PIO o Public Information Officers na si Bong Abing. At sa lahat na, sa kanyang mga Executive Secretary. At sa iba pang mga nakikinig sa atin. Isang malamig na hapon, ingat tayo dahil may bagyo. Mahagip ang Bicol Region. At ang iba pang bahagi ng Luzon, gayon din ang Visayas, yung Kamaynilaan. At kahit na nandoon sa kanila ang sentro ng bagyo, yung Galamay abot sa Mindanao. Kaya medyo makulimlim ngayon, madilim.
Asahan na ang isang mabasa at maulan na bisperas ng Kapaskuhan hanggang sa araw ng Pasko at posible magtatagal pa mga kaibigan hanggang sa Lunes o kaya ay Martes. Balik trabaho yan. So bueno mga kaibigan, tignan natin kung balita natin, busy-busy ngayon ng Jesus Miracle Crusade. Basta araw ng Biyernes, kinakapanayam natin ang Jesus Miracle Crusade dyan sa Cagayan Province. At ngayon ay nakatune in sila sa atin dahil sa Shortwave Radio 2. Itong mga kapatiran sa Jesus Miracle Crusade na pinangungunahan ni Brother Danny Cuarteros. Ang alam ko, papunta yata sila ngayon sa Bohol. At meron silang malaking event yata sa Bohol. So tignan natin kung makokontak ba natin habang sila ay nasa biyahe. Pero yung mga kapatiran sa Tuguegarao City ay nakikinig ngayon. Diba? Oo, at paminaw ta karong taon mga kaigsunan, basig makontak sa atong angkol ni kining ni ang Jesus Miracle Crusade, no? O ma-on-air na siya karon o atong masabtan unsay mga aktibidades niya diha sa Bohol mga kaigsunan. O kamo diha naalang gihapon kamo naminaw sa atong tulumanon ang Radio Mindanao nga kusog kayo din sa D-Triple-X RPN. O hinaot nga kitang tanan magmalipayon karong piyesta karong 25 no December o hinaot katong mga gustong mag dinhim wadto diri sa Buanga dinhi mag Christmas dinhi mag New Year na untang ayaw gyud mo magpaputok no kanang magpabuto sa mga rebentaro diri kay lahi diri mga kaigsunan kay ang mga pulis manikop unya daghan ra bag naay multa o pagka preso ang kadong sakpan gani mga kaigsunan. So mas maay gani umato ta diri kining mag-obserba lang ta o mag-enjoy, mag-relax o naamay mga paliton diha sa mga atong mga mall o mga bazaar diha barato kay mga pamaliton karong mga kaigsunan. No, dala-dala pag mga kwarta diha aron nga di pud na maibog ba aron pagpauli nato naatay madala pasalubong sa atong mga kining mga anak or mga silingan po, di ba? Oo. Mao ka na mga kaigsunan, no? Ato pong ang akong mga silingan diha sa akong yutang na tauhan. Diha sa bayaw, mayong apon kaninyong tanan diha, pastilan, kining adong ang kurmang, gwapo ba yan? Nangundanan mo diha? Silang Jenny, mayong hapon dahil mo ha o ang imong mga pamilya da o imong mga anak o mga silingan dahil tumanan o dahil sa lumantig pastilan kadaghan kay na Mindanao dahil sa lumantig nanay dahil si uncle diha nga sa Binisaya nga diha sa kuano dinaway maayong hapon kaninyon tanan diha o labi na ang adong lang dong mayor nga naminaw karong apuna, hinaot nga nata sa mayong panglawas mayor o sakop na sa imong mga kasangka diha o kasangkay diha sa opisina nyo asa mo karong dapita. O diha sa Imelda ay pastilang kusog kay nga atong signal sa Imelda apan lagi ang dalan no antod karon lubak-lubak lang gyapon perting labuka o nya karon nga ulan no naapay bagyo pastilan di jud mada bisag di jud mada makuanan sa bisag kabong maulaw tingali mo baklay anang atong karasada diha atong dalan din sa gikan sa Melda paingon dito sa Bayo ambot lang ni og diri sa CI tingali og basig murag nindon pa ang dalan dagamay no og permita mga diha sa CI paingon dito sa Payaw og asa-asa mga dapit nga hinaot nga magmalipayon ta karong utuha o karong adlaw og sumaabot ka mga adlaw labi na dyan sa Ipil basta lang kusog Ipil kabasalan tanan diha basta Zamboanga del Sur ug Zamboanga Sibugay Province pastilan labi na dyan diyan sa kuan sa
kining asa na Del Norte no, diyan si Ocon, si Raway, mga 5 family dia. Mayong hapon, ug mayong udto, og salamdoan sabdon halupansog, maura kita niyo mga wagti ni mga don mga reang murang-murahan bangman kamo halam da kusog upaya Bamahan kita ng kaulungan daw sinalaw subhanahu wa ta'ala. Bil naman ito pa mga hula tawi-tawi at salam doa, salamat pagi doon sa Malaysia. Oo. Ayos talaga itong aking kapatid. Si ano nga pala, nakatune in sa atin yung ating Bureau Chief ng Radyo Mindanao at ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, si Malu Cablinda dyan sa Davao City. Talagang aliw na aliw siya dito kay Abdel, kay brother. Talagang hangang-hanga sa'yo si Malu Cablinda at yung boses mo raw ay makalaglag-tipan. Member yan ng Iglesia ni Cristo. So binabati natin lahat ng Iglesia ni Cristo sa buong bansa at sa labas ng ating kapuluan na ngayon ay nakikinig. Alam nyo mga kaibigan, itong broadcast ng Radyo Mindanao ay meron tayong in coordination or in partnership with the Mindanao Examiner Regional Newspaper. Kaya lahat ng ating mga broadcast ay ginagamit o kinakarga ng Mindanao Examiner Regional Newspaper sa kanilang website. At mapapakinggan nyo ito mga kaibigan araw-araw at may update yan. Punta lang kayo sa MindanaoExaminer.com at hanapin nyo yung editorial. At nandoon yung ating broadcast mga kaibigan, editorial or opinion. Merong mga navigational bars yan. Kaya hindi tayo, yung programa natin mga kaibigan, hindi katulad ng mga ibang himpilan ng radyo na matapos silang magdadaldal ay hindi nyo na mapapakinggan yung kanilang sinabi. Pero sa atin, dahil meron tayong partnership sa Mindanao Examiner Regional Newspaper at ginagamit ang ating broadcast at araw-araw ay matatagpuan ninyo o mapapakinggan, punta lamang kayo sa MindanaoExaminer.com. Dahil yung broadcast natin ay napapakinggan ng mga overseas Filipino workers sa buong mundo. Kaya naman makikita mo yung dami nung nagbabasa mga kaibigan. Umaabot tayo minsan pinakamataas yata mahigit 50,000 na nakinig sa atin sa isang araw yun. Kaya napakaganda nung ating partnership with the Mindanao Examiner Regional Newspaper, yung ating sponsors. At punta lang kayo mga kaibigan, bukod sa Radyo Mindanao ay mababasa nyo ang iba't ibang kaganapan o balita dyan sa MindanaoExaminer.com. At meron dyan mga himpilan din ng radyo mula Luzon, Visayas at Mindanao. Meron din natin na makakontak si brother Danny Cuarteros. Mukhang busy dahil patungo silang Bohol. Pero tignan natin kung ano ang mangyayari. Pagka mamaya-maya konti, no? Makakontak natin yan siya. And kontak, karoon daw, basig makontak natin na siya, no? Saan, okay. Tingali, napatingali ang signal nga medyo hangin gamay kaya naman ko'y bagyo, no? So, inaot nga makontak natin siya karon kanilaging ingon silang ubang radio stasyon nga kining naay mga balita pagkahuman, no? Silang balita wala, pero kining sa tuwa kining atang kinaham nga kining programa Radyo Mindanao ug naapay in partnership with naay newspaper kining Mindanao Examiner ug unsay namong gipanulti dire ibang chismis dire naapod ni sa newspaper. So doble ba katong mga wala nakadungog sa atong programa naay newspaper pamalit mo diyan newspaper be o katong barator kayo ni murag paminta newspaper. At tatawa tuloy yung ating mga security guards dito. Murag paminta, newspaper. Bisaya kita, Bisaya kita. Bisaya man yun. Okay, love Bisaya. O na, napay mga gusto mong umalit ng mga sagyan na, no? Nadyo na. Sulod na. Di ba? Tanaw na ganun mga advertisement niya. Anyway, mga kabigan, maaaring magtaas na ng tropical cyclone signal warnings
At sos, ano ba naman tong technician namin? Patotokhan ko to kay Colonel Magnayi. Ano bang binabatak mo dyan? Bumabatak na naman ng kape to, mga kaibigan. Nagbabalita tayo dito. Iba yung pinapanood sa internet. Ano ka pinapanood dito? Anyway, mga kaibigan, maaaring magtaas ng tropical cyclone signal warnings simula mamaya bago magtakip silim dahil sa bagyo. At ayon sa Pag-asa, pinangalanan ng bagyong bilang Nina. At ito ay ang pagtataas ng warnings, mga kaibigan, o signal warnings, tropical cyclone signal warnings ay bahagi ng babala ng ating mga weather forecasters upang makapag-ingat ang publiko dito sa parating pumasok na bagyo. At kabilang sa mga inaasahang tatamaan ng bagyong Nina ay katulad ng sinabi natin kanina, yung Bicol region. At ito ay dederecho patungo sa lalawigan ng Quezon. At mahagip din ito ang Laguna, Batangas at buong Kamaynilaan, yung NCR o National Capital Region. At ganoon din ang Bulacan, Cavite at Pampanga. Ayan yung forecast, mga kaibigan. At dahil huling namataan ng sentro ng bagyo sa layong 790 kilometers silangan ng Guian, dyan sa Eastern Samar. Kaya ngayon, mga kaibigan, apektado ang Mindanao dahil nasa Visayas ang bagyo. Pero kahit nasa Visayas pa lamang ang bagyo, ay dama na ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Mindanao. At taglay ng bagyong Nina ang lakas ng hangin na 100 kilometers per hour at may pabugsong 130 kilometers. At napakabagal ang pagkilos ng bagyo, mga kaibigan, patungong kanluran at hilagang kanluran sa bilis lamang na 25 kilometers per hour. Kaya pag mabagal ang bagyo, nako, kawawa, maraming maapektuhan na naman. So binibigyan natin ng babala ang mga nakatira sa tabing ilog, tabing dagat, sa pangapaanan ng bundok, sa bundok, na mag-ingat dahil mahirap basta may gantong klaseng kalamidad. So yan, talagang dapat pag-ingatan. Di ba, brother? Kasi kung di tayo mag-ingat, delikado. Oo, kailangan mag-ingat ganda. Di ba? Kay lagi, o dugay, 25 kilometers per hour ang kusog ng hangin, mga kaigsunan. So dugay ni siya. So na ay daghang ulan. Ulan nun ta, mga kaigsunan mo nga madugay-dugay ang bagyo mo diri. O kinahalan nga kita magmadkon ta o magmadyag ta. Labi na ka ng mga duol dihan sa mga suba. Now, atong bantayan na ay nagtulog basta gabi gani, kinahalan. Di ta matulog mura gimantikaan ba? Unya, adlaw po magbantag gihapon ta kay lisod lagi ni kadlit lang mo dako mo taas ang tubig o gilabi na po dihan sa mga kining bukid-bukid nga gamay unya ang atong balay naubos-ubos bungtod so gumigana na kay wala kay mga kahoy diha sa bungtod so malumpag ng yuta diha si Bako intahon pinakalayo ipalayo unta na basig maingon silang matumpag ang yuta makaingon silang makaingon tag goodbye rice, di ba? Kay murag ka ng buhi-buhi ang tao, simbako yung tao niya murag ilubong ba, di ba? Matabunan na lang yun, nakadagang yuta na, napastilan. So magbantay ta kay lagi murag ulan nun ta karong gabi o sa moabot nga adlaw kay kinilaging bagyo kaya ka man sa kagustuhan man sa Ginoo di man po na mapigilan matong pa sa Tagalog so bantay kita diha mga kaigsunan di ba labi na gyud kanang mga dablins dagat kanang mga mamasol daw sila ato sila dagat kabay ang pangangilang lang panginabuhi pangisda so ayaw sa tag mangisda karong gabi
Kay wapata ka bantay o dakubang maod or unsa ba. Pero atong banabanaon kay kamo naglagi dihay. Balo naman po kay mangingisda mo gud mo. Kasulay mo punta nga ako sa una mangingisda ba po ko. Diyan sa laod sa usay. Di na magkabantay na unsa man ang panguban nga sa una kami di man pagpaminaw og radyo mo adto lang miglaw. Mawala na hampas tila pag-abot sa laod kusog kay hangin. Na bawon nga dako kayo paslan sa mga lunod pero dapat nila man sa kuan na may dapit nga isla. So dito may magtagong mga kaigsunan. So ang muna ko pasabot diha nga paminaw sa tagradyo before na mo atog kining mangisda kay lagi ning radyo kompleto gini kay na ay mga announcement gikan sa pag-asa gikan sa mga kauban namo dire hantod ang hantod nga masayran nato unsa may balita bahin nining atong weather karon mga kaigsunan kay naay maabot nga bagyo na naganad sa Pilipinas mga kaigsunan nga diri sa tuwa dili man kaayo siya kusog no pero maghadlok gyapon kay usahay kalit lang nga mo hangin og kusog unya mo ulan oy nakong bawon ning taon. So hinihini lang ta diha lang ta sa balay ba kinahanglan na atay naman tay tingali mga pundo naman tay mga salmon diha unsa ba sa atong balay mao sa kauno nato ulam nato sagulan lang nagkuan sagulan lang na og kining kamunggay hugaw-hugaw og sibuyas kamatis ulam na di ba? Sarap yan. Mamaya magluluto ako, brother, ng ginisang munggo. Wow, sarap yan. Tapos tinapa. Galunggong na tinapa. Ayan. At ginisang munggo. May alokbate at dahon ng kamote. Masarap yan. Isuka ko, ang daming sili. Anago. Bawang, luya, ay sarap. Oy, sa nga pala, brother, sorry, let me interrupt you for a while. Mga kaibigan, punta kayo sa budget-wise. At balita ko na napakamura ngayon sa budget-wise. At marami ang namimili. Siyempre, tumanggap ng mga bonus yan, 13-month pay. Kaya jump pack ang budget-wise, ang pinakabarato, pinakamura ngayon. Yung budget-wise. So, dyan, punta na kayo. Dyan sa may veterans. Diba? Diretso lamang yan. At marami kayong mabibili doon sa budget-wise. Alright, pero mga kabigan, ay kawawa naman yung ating ex-president, si Mayor Joseph Estrada. At ngayon ay patuloy na nilalapatan mga kaibigan ng lunas ang dating Pangulo at ngayon ay Manila Mayor Joseph Erap Estrada. At ayon sa kanyang anak na si Senator J.V. Ejercito ay may pneumonia si Mayor Erap. At sinugod to sa pagamutan matapos makaranas ng pamumutla ang alkalde at nahihirapan huminga. Kaya nga mga kaibigan ay nasa Cardinal Santos Medical Center si Mayor Erap. At bukod sa pneumonia ay nakitaan din ng infeksyon ang kanyang baga. Kaya kailangan ito ng ilang pang mga test o medical examination bago siya makalabas ng pagamutan. At sinabi naman ni Senator J.V. Ejercito na bumubuti na ang kalagayan ni Mayor Erap. Sana makakausap natin, yung PA natin, pakicheck nga kung ma-available si Mayor Erap. Pero may sakit mahirap kausapin pag may sakit. Pero alam niyo naman, si Mayor Erap, lagi nakikinig yan sa Radyo Mindanao. Sana makapasok dito sa ating programa. Magandang hapon. Hindi kita makakausap. Masama po. Masama talaga pakaramdam ko. Bati ko kayo yan. Happy holiday lahat. Thank you. Idol ko yan. Sabi ko na nga ba. Laging naka-tune in sa atin si Mayor Erap. Pagaling ka, Mayor. Ikaw ang idol namin dito sa Radyo Mindanao. Alam mo, nung maliit pa ako, ito pinapanood ko, pelikula ni Mayor Erap at saka ni FPJ, si The King.
Kaya nung tumakbo sila, talagang all-out support ako. Malit ako mga kaibigan. Laging, minsan may mga pelikula silang magkaaway. Itong si Mayor Erap at si The King. Pero in the end, nagkakabatiri sila at ang kinakalaban nila yung mga goons. Usually, bakbakan nila ang scenes nito nasa North Harbor, South Harbor Asyong Salonga. Ayan, sayang. Sana gumaling itong si Mayor Erap. Pero mga kaibigan, mag-commercial break muna tayo, brother. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras mga kaibigan, 2:30 sa buong bansa. At kayo ay patuloy na nakikinig sa Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network, RPN, D-Triple-X Zamboanga, 1008 sa inyong AM band. Ito po niya balingkod, Alasito. Kasama ko si Brother Abdel. Pero mga kaibigan, ang daming skandalo. Patuloy na umanong naghahanap si Tatay Digong Duterte ng mga opisyal na ilalagay sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Ayon kay Tatay Digong ay wala na siyang makitang tapat na taong ilalagay sa PEZA matapos na masilip ang mga illegal na sugal na pumapasok sa bansa at nag-ooperate sa pamamagitan ng mga economic zones. Ayon kay Tatay Digong, umabot na sa halos mahigit na 300 bilyon hanggang 1 trilyon ang nawawalang revenue ng ating pamahalaan sa PEZA dahil sa mga online gambling na hindi naman nagbabayad ng buwis. Una rito ay matatandaang pinaaresto ni Tatay Digong ang gambling tycoon na si Jack Lam. At nagbanta pa itong kami ng pamahalaan ang lahat ng ari-arian nitong si Jack Lam na nakatakas naman. At malamang ay nasa China na ito o Hong Kong or Macau. Sabi tong si Jack Lam mga kaibigan sa sinasabing pagsusuhol sa dalawang opisyal ng Bureau of Immigration upang mapalaya ang mga illegal Chinese workers sa Fontana na kung saan ay under kay Jack Lam ang gambling. Hindi yata alam ng Zamboanga na nagkaroon din ng minsan ng online gambling ang Zamboanga City Ecozone. Hindi nyo alam yan mga kaibigan. At ang unang nagpaputok dito yung Mindanao Examiner dahil nagkaroon ng talagang labanan. Yung Zamboanga City Economic Zone at yung PAGCOR. Kung hindi tayo nagkakamali, unang ipinutok to ng Mindanao Examiner noong 2007. Hindi lang natin na malaman kung hanggang ngayon ay meron pa bang gambling, online gambling casino dyan sa Zamboanga City Special Economic Zone and Freeport Authority. Dahil ang pagkakaalala ko noong 2007 ay inulat ng Mindanao Examiner Regional Newspaper ang naging issue dito sa online gambling licensing. Dahil ayon sa online poker news noon
yung Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR ay nagsasabing tanging sila lamang ang maaaring magbigay ng mga lisensya dito sa mga online casino o online gambling operations. At walang kakayahan o kapangyarihan ang mga EcoZone. Sa kaso nito ay sinabi naman ng Zamboanga City EcoZone na sila ang may karapatan na mag-issue ng online casino license diyan. Dahil meron silang jurisdiction. Kaya ang pagkakaalam natin ay napunta na uwi sa kaso yan. Yung kaso sa pagitan ng bangayan ng Zamboanga City Economic Zone at ng PAGCOR. At ang pagkakaalam natin noon ay itong si Arnuco. Arnuco na ang nakaupo noon nung itong si Christopher Arnuco na siyang dating Presidential Assistant on Trade at Vice Chairman ng Zamboanga City EcoZone. At ang pagkakaalala ko base sa inulat ng Mindanao Examiner ay ang EcoZone di umano ang may karapatan na mag-issue ng mga licenses sa mga gambling operations sa loob ng EcoZone. At iginit pa ni Arnuco ayon sa artikulo mula sa onlinecasinonews.com na meron daw legal opinion mula sa then Justice Secretary Raul Gonzales. At yung license ay naibigay sa Philippine E-Gaming Jurisdiction Incorporated. Hindi na natin nalaman mga kaibigan kung ano na ang kinalabasan ng bangayan o meron na bang final judgment ang Supreme Court sa pagitan ng PAGCOR at ng Zamboanga City EcoZone dahil sa issue ng online casino. Sana wala na yan. Saka, bakit ngayon lang yan, di ba? Actually, 2007 lang to. Itong sinasabi natin parang, parang nagpapaalala lamang. Na minsan ang Zamboanga City EcoZone ay naging host sa isang online gambling o kaya online casino. At ang masakit nito, hindi alam ng mga Zamboangueños na meron palang online gambling dyan sa EcoZone. Pero yung bingo social, ayaw nila. Ayaw ng Katolikong simbahan. Dahil yung mga bingo centers daw ay nakaka-corrupt ng moral fiber at maaring maghimok sa mga tao o sa mga minor de edad na malulun sa bisyo. Ayon sa simbahang Katoliko. Ang problema naman dito sa simbahang Katoliko, dakdak ng dakdak samantalang ang dami-daming sabungan sa Zamboanga. Ang daming sabungan sa Zamboanga mga kaibigan sa isang linggo, ilang beses na nagkakaroon ng sabong dyan. Ang dami-dami nagpupunta ron. Pati mga opisyal ng pamahalaan nagpupunta ron. Pati mga sundalo, polis, politiko, lahat. Samantalang yung bingo, ipinagbabawal, ayaw. Magkakaroon lamang ng bingo, siguro kung may mga special event na kailangan mag-raise ng revenue to fund a certain charity institutions. Di ba? Pero dapat ang Zamboanga magkaroon na ng talagang entertainment center na tinatawag at magkaroon na ng pabor ako magkaroon ng bingo social sa Zamboanga City. Dahil yung malilikom ninyong salapi diyan ay makakatulong yan sa Department of Social Welfare and Development o sa City Social Welfare and Development o kaya sa pagbibigay ng mga tulong sa mga indigent families o kaya sa mga street children. Maaari ding pondohan ng mga iba-ibang programa upang mailayo ang mga street children sa rugby. So, ang problema ayaw samantalang yung sabungan katakot-takot na tao ang nagpupunta sa mga sabungan, yung simbahang Katoliko, tahimik.
Ah? Magkano ba? Hindi natin malaman kung bakit tahimik ang katolikong simbahan sa mga sabungan. At maraming ipokrito eh. Kung ayaw nyo na sugal, tanggalin nyo na lahat ang sugal. Nagkalat nga yung mga loto sa Zamboanga, di ba? Gambling din yan. Legalized gambling. Samantalang yung bingo social, napakagandang pampalipas oras yan. Di ba? Instead na malulung ka sa tupada, malulung ka sa wahoy, kung meron pa, malulung ka sa sweatress last two, di mag-bingo social ka na lamang, nakatulong ka pa sa pamahalaan. Oo eh. Tsaka, kuhan mga kaigsunan, kining bitaw, no? Gusto mo itong istorya-istorya, chismis sa atong ni Algani na murag kuhan ba, para unsa ni, para makatabang sa mga foundation diha o makatabang sa mga kabataan nato na why not mag-organize tag atong local government din organize ngayon sila nga murag ka ng bingo social ba? Tama. Diba? Araw na itong mga kabataan po daw kinsa ba diya nga walay trabaho unsa ba diya pila ra gud na di ba marang bingo ka ning unsa na dula sa mga kabus ba di ba dula sa mga kabus anong ingil mo na silang bawal o kuha pero katong mga dako-dakong katong mga dako-dakong unsa ni Lungsod. yes ug katong mga sabong Oo. ug katong mga kuhana ilang gipasagdan gani pero Correct. gamay-gamay ang kuhan gani para lang sa katawhan gani ito ilabong Oo. no Ba sa Davao, brother, sa Davao, pumunta ka sa SM, meron silang entertainment center sa SM, may mga bingo social doon. Punta kayo sa Quezon City, sa Cubao, may mga bingo social doon. Walang masama sa bingo. Di ba? Makakakuha tayo ng buwis dyan at makakatulong. Dahil kailangan nating kumita, ang pamahalaan lokal, kailangan kumita. Di ba? So yung bingo social, isa sa magandang paraan. Pero kailangan yan, may magpasa ng city ordinance. Ang nangyayari, kung may gustong magpabingo, kailangan pa ng approval ng city council. So dapat malaman natin kung paano yan. okay sige Tinood na mga kaigsunan no og kanang bitaw dula bitaw na sa mga kabus no og kaysa nga kitang kani mo intratagaan ng mga naay mga loto diha nga pastilan mirag minarugmaro man diha di ba o nya naay mga sabong og dako kay mga sabong kadakong mga kwarta nga nausik diha why not kining ingon silang kining bingo nga pang kabus man siya pang kuan man siya kanang parang dula sa mga masa ba o nya naay mag-sponsor diha naay magkuhan dili po kanang ingon nga diha na jud ta mag entero adlaw diha unsa bang magdula tag bingo ang kanagod tabang na para sa mga katawhan tabang kato sa mga kabos tabang sa mga kanang mga street children diha imbes nga sila mag-rugby diha o magunsa ba di ba o katong mga sa DSWD nga ang mga bata diha naa sa sulod itabang dito ba so tingali gusto to ang gi-chismis kung forman din mga kaigsunan gamay na gud di ba kamo diha sa mga barangay kamo diha sa mga sabot-sabutan ninyo mga barangay official diha unsa ang pagkuana na di ba Pwede rin sa mga barangay yan, di ba? Pagpasa ng resolusyon ng barangay council at maglagay sila ng isang bingo social kahit na every Saturday at Sunday, di ba? Kung kaya nilang araw-araw, di makakatulong yan dahil yung perang malilikom dyan, pwedeng ibili ng CCTVs para ilagay sa mga iba't ibang kalsada sa mga barangay. Maraming pagkukunan ng salapi. Kaysa katubitong sa una diha balo pa ko din sa payaw nga katubitong lawa. Yung lawa? Spider. Spider, Gagamba. Gagamba. Magdula-dula na sila niya mga libo-libo ang ilang pusta. Libo-libo so murag dili maayo ba? Alam mo yung mga Pilipino talagang talagang mga sugarol. Kita mo pag may nagba-boxing, di ba? Pustahan 'yan. Pag may nagba-basketball, pustahan 'yan. Kaysa maubos yung oras ng mga asawa ninyo kachichismis, pag bingo social na lang sa mga barangay. Tinood na bitaw no. Basta wag lang online casino. Ayaw natin ng casino. Dahil hindi pa handa ang Zamboanga sa online casino. Kung gusto nyo, maglagay kayo ng casino sa hotel. Dati sa Pasunangka, merong casino dyan eh. Kaya lang alam nyo simbahan ayaw na ayaw sa casino. Pero hindi nila alam yung
yung katedral, saan ba galing ang pera niyan, di ba? Galing yan kay Mayor Erap. O saan ba nakakuha ni Mayor Erap yung ipinang pondo dyan? Hindi natin sinasabing galing sa masama. Hindi rin natin malaman. Yun ang problema. Totoo yan. Maraming ipokrito. Naku, kunyari, kahit lang yung mga obispo noon, humingi ng mga sasakyan kay Pangulong Gloria Arroyo. Kaya nga Pero, nagkaroon ng iskandalo yan eh. Pati yung obispo ng Zamboanga, humingi ng high ace. Gagamitin daw para sa programa ng pamahalaan. Yung pala, ginagamit lang bilang service ng obispo. Hindi natin sinasabing masama ang manghingi. Pero kung ang paghihingi ninyo para sa sarili ninyong interest, isipin niyo naman yung mga followers ninyo. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Katulad ngayon, dakdak ang maraming ang simbahang Katoliko sa isinasagawang drug campaign, war on drugs, si Tatay Digong Duterte. Pero ang tanong, ano ang ginagawa ng simbahan bago umupo si Tatay Digong? Meron ba kayong ginawa para masawata ang problema sa droga? Wala. Ang pinagkakaabalahan nyo, humingi ng pera sa mga Katoliko at yun ang ginagamit ninyo sa inyong araw-araw na gastusin. Ang gaganda ng bahay ng mga maraming pare. Hindi ba alam ng mga taong bayan na ang dami-daming negosyo ng Katolikong simbahan, iba't ibang stocks sa iba't ibang korporasyon? Wala pa walay buwis. Walay buwis na. Yung mga donasyon. Kaya nga sa simbahan, pag nagsisimba ka, di ba, meron dong yung altar boy, may hawak na bell yan, di ba? Ibebel niya. Bebel yan eh. Dalawa yan. Isang altar boy na may hawak na parang maliit na bell at isang altar boy na may hawak na mas malaking bell o kalembang. Sabihin nung maliit na altar boy, ipatutulugin niya yung kanyang bell bago mangolekta. O kaya pag nangolekta na. Kasi may nag-iikot yan eh. May daladalang mahabang pole na mayroong basket eh. Di ba? Mag-iikot yan. So pag nag-ikot yan, na yung mga donasyon. So sasabihin ng altar boy, mag-iring ng bell yan eh. O kaya yung malaki munang altar boy, mag-iring ng bell yan. Sasabihin yun, ang tunog dun, malaki, boom. So minsan ay napapakinggan ko, parang, magkano na bang nakukolekta? Magkano na bang nakukolekta? Sasagutan ba niyo isang altar boy ng bell niya? Katiting! 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 Ay, mga kaigsunan doon, bitaw na, maunang mga kuwamba, wa sila masayon nga, dili mo po tayo, napaka-ipokrito na po ng dili kuwamba, pero kinahanglan nga, kita po, o pananglit nga manaway tao, kuha mo na sa balata na ako na itong nahong ba wala ba'y uling pod para di po dama disgutan sa ubang tao, di ba? So mao ka na panghitabo diri sa tuang nasod ang atong Pilipinas, mga kaigsunan nambot nga ani man ta mga kaigsunan kay maayo ba po ng atong mga tumong, pero usahay wa po tagaban wa ba ta nagbantay sa atong kaugalingon pod, mao galingon sila. Kumarap ka muna sa salamin, titingnan mo muna yung mukha mo, yung sarili mo, ayos ba yan, kung wala ba yung uling. Panay naman ang ano nila dyan, panay naman ang namamansin sa ibang pero sarili nila mismo, hindi nila alam kung unsay naba sila sa lapulo, naba sila uling sa ilang naong. So mao ka na panghitabo nga kaigsunan usahay gani-gani no, kahibalo hibalo silang bawal ba na, hibalo silang dili na maayo kay sila gud kadala gud nagbiblia, hibalo na sila unsay maayo, unsay dili, but because lagi kinilaging kwarta. Tama. Kinilaging kwarta usahay mawala ang pagka-Diyos nun, mawala ang pagka-imam, mawala ang pagka-unsa niya pastor, gumika na ng kwarta. Diba? Pero tinatanong natin dito, ano ang ginagawa ng simbahang Katoliko nang hindi pa nauupo si Tatay Digong? Meron ba silang ginawa upang masawata ang problema sa droga? Sila ba ay nagpatayo ng mga rehabilitation centers? Sila ba ay nagsagawa ng mga educational program upang labanan ang problema sa droga? Wala. Samantala ngayon, maraming namamatay dahil lang lalaban. Marami ang namamatay dahil sa ginagawang mali. Ngayon, nagsasalita sila.
Yun ang problema. Alam niyo mga kaibigan, madaling magturo ng daliri sa mukha. Pero ang tanong dyan, ano ang solusyon na dapat mong gawin? Yes. Di ba? Ganun yun. Mao dyan na. Tingnan mga kaigsunan, mga migo na ako sa kahinginan. No? Kinilaging usahay nga, unsa may mga nahimo sa atong simbahan, bahin ining droga. Ano? Salamat ganin ta sa atong presidente. Nga bagong presidente na ito karon nga buno ni ining droga. Tama. Pero wala pa ba sa iyang listahan nga naay pare o naay nga droga? Wala pa, no? Siguro meron sa ibang bansa, 'di ba? Sa Facebook kalat yung isang pare na huling nag-i-sniff nag-i-snort ng cocaine. Maraming maraming mga pare ang involved sa mga acts of lasciviousness. Sa mga sex, yeah. Kasi may mga pare sa ibang bansa na ultimo yung mga altar boy nila sinasamantala nila. Di ba? Ganyan yan eh. Tinuod bitaw na, no? Pero unta, tanaw na ko ninyo mga kaigsunan. Gining dito sa ubang nasod na ay mga pari nga naibawaan nga na ganang mga akublasyo business o usahay gani nga magdroga pa gani ng uban mga pari dito sila, no? Now, unta, diri sa tuwa, murag na ba sa listahan po na Tatay Digong, bahan ining mga paring involved sa drugs, no? Or kining naabay trade nga na-involve ang atong mga pare, ang atong simbahan, ang droga, no? Unta nga, walay ma-involve diha, kay dili na mayo. Gusto natin makita ang simbahan, Katoliko, na tumulong. Yes. Tumulong sa problema ng lipunan. Yung nga lang pag may mga kalamidad, wala tayo makita na isang parish nagbigay ng mga bigas. Wala tayong mababasang ganyan. Mabuti pa yung media. Tumutulong sa mga mahihirap pag binasusunugan. O kaya yung Iglesia ni Cristo o yung Jesus Miracle Crusade. Pero yung Katolikong simbahan, meron ba kayo narinig na yung simbahang Katoliko ay namahagi ng bigas at mga delata sa mga biktima ng nasunugan dyan sa gantong barangay, sa ganong lugar? Wala. Buti pa yung Iglesia ni Cristo, mga kaibigan. Sa Maynila, nagkakaroon sila ng medical mission, humanitarian mission, kaya minsan sarado ang buong kalsada. Wala na tayong oras, brother. Friday. Friday, no? Unta nga natay mga nasabtang mga balita din sa mga nga labas-labas nga mga balita o maayong hapon kaninyong tanang mga kaigsunan kanilang gihapon ang inyong higalan sa kanginan si Abdel Diza manamilit na pod o maayong hapon. Merry Christmas sa inyong tanang. Alright, hindi natin nakausap si Brother Danny Quarteros, mga kaibigan, dahil papunta sila sa Bohol, but I'm sure naabutan sila ng bagyo. Sana ay maging makarating sila sa kanilang paroroonan ng matiwasay. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong oras at papalapit na, 3:00 na. At kumakatok-katok na yung aming inaantok na PA dito, si Nino. Si Nino. At talagang masarap matulog, masarap kumain ngayon, sinangag. Sinangag na kanin, maraming bawang, lagyan mo ng konting sibuyas, tapos tuyo, wow, daing, manghang na suka, ay goy, sarap. Talaga, biglang lumaki yung mata ng aming mga security dito, at saka yung technician, pakinggan yung sinangag na kanin. I'm sure yung manager namin na si Philip Abay ngayon, medyo naghumahawak-hawak na si Chan yun. At baka magluto na ng sinangag yun. Bueno mga kabigan, ako talagang sagad na. Bago tayo mag-overtime, pasalamatan muna namin ang lahat ng mga nakinig sa ating talakayan, brother. At sa lahat, sa buong Mindanao, mga OFWs, mapapakinggan nyo to sa MindanaoExaminer.com. At bukas ay Labada Day tayo. Wala kaming programa bukas at Labada. Ano ba bukas? Sabado. Wala tayong Sabado. Wala rin tayong Linggo dahil Labada, linis bahay. Siguro magkita-kita-kits tayo
sa Lunes, December 26. Alright mga kaibigan, ito po niya Balingkod Alasinto nagsasabing isang napakalamig na hapon sa ating lahat at ingat tayo sa ulan at wag tayo masyadong kumain at pagpakabusog. I love you mga kaibigan, bye bye, mama, chup chup.